Nakita nyo na ba? Nakita nyo na ba? Aanhin ang mataas na approval rating at mataas na trust rating kung hindi naman maipasok. Survey. Punta mo natin yung balita para masaya. Erwin Tulfo keeps lead in Octa senatorial survey. Uy, lakas talaga ni Erwin Tulfo, no? Pero nagsabi na siya hindi siya tatakbong senador eh. Oo. Nagsabi siya hindi siya tatakbong senador. Ewan ko lang. Kasi ang huling balita kaninang nabasa ko, ano daw eh. Siya daw ay mananatili sa ACT-CIS. Tatakbo daw siya for re-election ng ACT-CIS. Oo. Sa party list, mga Kojero, walang term limits yan. Sa party list. Kasi sectoral yan eh. So walang yan, walang term limits. So magsawa ka. Tsaka 'di ba 5 representatives. Tapos kung sino lang yung internally kayo magbobotohan kung sino yung first representative, second representative, third representative hanggang 5. Kayo yan. So hindi covered ng term limits ang party list. So hangga't malakas si Erwin Tulfo o hangga't malakas kung sino yung kumakarga ng ACT-CIS, tuloy-tuloy lang yan dyan sa Kongreso. Di ba? Tuloy-tuloy lang yan. So, tingnan natin yung results ng Octa survey. Kasi sinasabi nila malakas daw kasi yung Duterte brand eh. Okay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cashpay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas at kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jarrett, ayan ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Nasaan si Digong? Wait lang. 10. Pang 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang 10 nga. Pang 10 si Digonggong, guys. Anyari, dati number 1 to Bakit nakasabit na kayo sa dulo? Dati di ba ganun yan si Digong eh. Number 1, number 2. Di ba laging ganun before? Number 1, number 2, number 3. Basta ganun. Ay, pang 10 na lang siya ngayon. Ano nangyayari? Akala ko ba malakas ang Duterte brand? Tinalo pa siya ni Bongo o si Bongo number 3. Si Bongo number 3. Si Bongo number 3, guys. Imagine, nalampasan na siya ng alalay niya. Si Digong, nalampasan ng alalay. Ganun na, makakakojero. Ay, wala na to. Nalampasan na siya ng alalay niya. Number 3 si Bongo sa survey. For senatorial. Grabe. Pero, in fairness may mga tatanga-tanga na gusto si Bongo. Ang dami-dami yung pwedeng piliin dyan na maayos, Ang dami-dami dyan. Huwag na yung mga dilawan. Wala na yung mga dilawan, etc. Pinili yun talaga si Bongo, Sino ba? Si Bato, si Bato de la Rosa, Pag 10 si Digong. Ano nangyayari? Ano nangyayari sa'yo, Digong? Ano nangyayari sa'yo? Doon sa survey ng Pulse Asia, parang number 5 yata siya doon. Number 5 o number 6, si Digong. Dati nagna-number 1 yan. Si number 1 talaga. Siya ang top na senatorial. Oo. Pero pasok pa rin siya sa top 10. Pang 10 siya. Pang 10. Ayan, pang 10. Tapos pang 12 si Aimee. Tanggalin niyo na to. Pag boto yan. Walang kwenta. Hindi lang yan, mga kakojero. Hindi lang si Digong ang hindi nakapas, nakasabit. Akala ko ba malakas ang Duterte brand? Akala ko ba malakas?
Anyari kay Pulong. Ayan, si Pulong. Tapos, eto si Baste. O, ayan si Baste. Ayan, ayan. Kasama ng mga dilawan. Kasama ng mga dilawan, no? Ayan, si Pulong tsaka si Baste. Kasama ng mga dilawan sa Inodoro. Brad, di ba? Ganun lagi lang sinasabi. Duterte lang sa kalam. Di ba? Tapang at malasakit. Duterte lang sa kalam. Duterte lang saka lang. Sakalan pala nangyari. Duterte lang sakalan. Sa kanal. O nga, no? Duterte lang sa kanal. Sobra kasi kayo maka-build up eh. Yan tuloy. Tapos, sa sobrang build up nyo, nadidisappoint ang mga tao. Kasi alam naman natin kung paanong galawan ng mga Duterte. Tapos mga kotsero, sa pagbagsak ni Digong, may mga nakinabang. O, sino nakinabang sa pagbagsak niya? Si Bato tsaka si Bongo. O, diba? Sa pagbagsak ni Digong, ang nakinabang yung mga alalay niya. Yan. Pero mga kotsero, ako titingnan natin dito. Mga apat lang siguro sa listahan na to yung parang bet ko maging senador. Parang apat lang dyan. Sa haba-haba na listahan na yan. So ayun nga, dito sa listahan na to, mga apat lang yung trip ko dito. Hindi ko na sasabihin kung sino. Hindi ko pa naman alam kung tatakbo sila eh. Pero for sure mga kotsero, wala dun si wala si Bongo, wala si Bato, wala rin si Lito Lapid sa listahan ko. Tsaka si Digong, syempre. Tsaka si Aimee. Mahaba yung listahan ng wala. Tsaka si Aimee. Yan, wala. Syempre, yung mga dilawan, wala rin yan. Wala pa akong 12, men. Wala pa akong 12 na naiipon para iboto. Kayo ba? Meron na ba kayo na napipisil-pisil? Ako wala pa. Iniintay ko pa yung i-announce ng admin tsaka yung mga magpa-file ng COC. Pero kung let's see. Basta ang isa sa mga criteria ko, dapat di ka oligarch. Dapat hindi oligarch, guys. Wala pa akong sigurado na 12. Baka nga hindi ko pa makumpleto yung 12 eh. Mahirap kasi lalo na kapag 'di ba yung mga same names paulit-ulit, 'di ba? Every 6 years sila yung tumatakbo. So parang labo eh, 'di ba? Ding Dong Dantes, what? Wag na tayo masyadong bumoto sa artista, guys. Di ba tayo nadadala sa mga artista? Oo. Wag na natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako makabuo ng 12 eh. Ang dami kasing artista eh. But anyway, bahala na. Let's see. Pero lang mga kotsero. Gusto ko lang i-communicate sa audience dito sa audience dito sa chat, sa live stream natin. Akala ko ba ang Duterte brand malakas? Diba? Kasi binibida eh. Binibida ng mga Duterte Balahura supporters. Sobrang maka-flex, diba? Etc. Biglang lumalagapak na sa survey sa senatorial. Kasi kung malakas yung brand, mga kotsero, kung malakas yung pangalan Duterte at mayroong magandang brand yan, dapat hanggang ngayon, nasa taas siya. Diba? Hindi siya malalampasan ni Erwin Tulfo. Bakit hanggang ngayon naglalaban si Sara at si Tulfo? Hanggang ngayon, eto rin, naglalaban din Duterte, Digong tsaka Tulfo. Langya. 'Di ba? Ilan lang ang nilamang ni Sara kay Tulfo ngayon? 0.1, 0.2 sa survey. Masyado ng dikit. So ibig sabihin, mga kotsero, hindi ganun kalakas ang Duterte brand.
Oh, lumipas na yung tapang at malasakit nyo na drama. Kasi, nabisto kayo eh. Nabisto kayo ng taong bayan eh, na hindi naman talaga kayo tapang at malasakit eh. Ano lang ang pinaglalaban nyo eh, yung mga interest lang pala nila eh. Si Sandro, magsisenate? Well, I'm not yet sure. Kahit si Sandro, di ako sure eh. I've yet to see what he has done. Wala pa ako nakikita eh, na ginawa niya. Baka kasi hindi lang din nababalita. Pero, I've yet to see what he has done. Tsaka hindi pa siya parang hilaw pa siya sa public service. Hindi pa siya katulad ng hindi siya katulad ng tatay niya before. Na, or kahit si Senator Amy na nag-start sa pinaka mababang posisyon sa gobyerno. At least si Senator Amy nag-start sa kabataang barangay ba 'yun? Tapos si PBBM nag-start as governor, 'di ba? So, actually governor ba? Hindi, parang vice governor pa nga yata eh. So parang hindi pa makitaan ng actually kung tutuusin niya masyado mga mataas yung congressman para sa kanya eh. Masyadong mataas kasi nanalo siya. So baka siya talaga gusto ng mga taga Ilocos Norte. Pero parang masyado pang malayo sa tao yung pagiging congressman. Siguro kung nag-mayor muna siya or governor, kaso kakalabanin niya yung pinsan niya, di ba? Hindi naman mangyayari yun. Siguro kung nag-mayor siya or governor, kahit vice governor, medyo mas malapit sa tao. Mas marami siyang matututunan. Kung ganun, baka kung ngayon, let's say nag-start siya as mayor o vice mayor or kahit konsehal, tapos tatalon siyang congressman, tapos tatalon siyang senador, pwede. Pwede kasi kumbaga na-experience na niya yung grassroots. Na-experience na niya yung grassroots. Pero ngayon kasi nag-start siya ang taas nga ng umpisa niya congressman agad eh. So, tingnan natin, Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa alam kung ano nangyayari sa kanya sa Ilocos Norte. Hindi ko pa alam. First district ba siya? Ano ba district siya? First or second? Parang second district yata yung mga Sino ba tong pamilya na to? Pariñas. So, tingnan natin. Hindi ko pa na maalam eh. Hindi ko pa alam. I haven't seen or baka hindi lang nababalita yung mga nagawa na niya sa Ilocos Norte. Let's see. Masipag daw si Sandro sa first district. That's good to know. Good to know. Di ba? Let's see. Bata pa si Sandro. Ang dami pa niyang pwedeng magawa. Di sagarin na muna niya. Kung ako sa kanya, sagarin na muna niya yung pagka-congressman. Tapusin niya yung 3 terms. 3 terms. Tapusin niya. Tapos, saka siya mag-higher office. Saka siya mag-senador. Sayang yung pwede niyang matutunan. And bata pa siya. Marami pa siyang pwedeng matutunan. Kung ilalagay mo siya agad na senador, parang masyadong malayo. Masyadong malayo sa tao. So, maganda na siguro tapusin muna niya yung excuse me. Mag 3 terms siya na congressman. Tapos, kung gusto nila, usap sila ng pinsan niya, mag 3 terms siya na governor or 2 terms, tapos saka siya mag-senador. Bata pa siya. Sobrang bata pa ni Sandro. He still has to learn a lot of things about governance. And when I say, actually, mas maganda pa nga kung bumaba siya sa from congressman, mag-governor siya. Yung talagang local governance, LGU. Kasi Congress is different eh. Congress, legislative yan eh. Gawa ng batas yan. Puro sulat lang yan. Sulat-sulat, utak. Pero yung local governance sa LGU, ibang mundo yun eh. Ibang mundo yung LGU. So, pwedeng baba siya ng governor, kahit vice governor. Ma-experience niya yung tao sa tao talaga. Kung paano nagsisilbi sa tao.
After nun, saka siya umakyat. Para kumpleto. Parang tatay niya kumpleto eh. Nag-vice governor, nag-governor, nag-congressman, nag-senador, o ngayon presidente, di ba? Sulit. Sulit, di ba? Kasi pinagdaanan mo lahat eh. Nadaanan mo lahat. So, sulit yun. Tinan si Digong, hilaw. Di ba? Ang nagtawid lang naman kay Digong yung ano niya eh. 20 years of experience niya bilang mayor. Pero hilaw. Bakit? Wala siyang pakialam sa batas eh. Di ba? Puro siya executive order, puro utos ng utos, utos ng utos. Ano nangyari? Di nagkasala-salabat lahat ng utos. So yun. So kung si Sandro, okay siya. I mean, pero masyado pang bata. He needs to learn local governance. LGU. Yung pinsan, doon lumamang yung pinsan niya, si Matthew. Doon lumamang. Si Matthew, ilang taon ng governor yun. Ilang terms naman? 2? Nakadalawang term na siya ng governor eh. Doon siya lumamang. So, gusto na, swap sila. Congressman naman si Matthew, tapos baba si ng governor, di ba? Para lang may experience. Di ba? Sayang eh. Ganda yung bata pa sila, dami na nilang natututunan, di ba? Sayang yun. At saka alam nyo kung bakit kailangan maka-experience siya ng local ng LGU na experience. Kasi hindi tulad nating mga hampas lupa. Siya eh. Medyo alam naman natin, 'di ba? Pinanggalingan niya pamilya Marcos, mga mayayaman 'yan. Medyo alta. So, kailangan kailangan makita niya yung perspective ng mga hampas lupang tulad natin. Ganon. Kailangan kailangan ma-experience niya 'yun. At hindi man ma-experience, kailangan makita niya magkaroon ng understanding ng buhay hampas lupa tulad natin. And makukuha niya 'yon kapag nag-LGU siya. Kasi sa LGU, hands-on 'yun sa mga sa masa eh. Hands-on 'yun sa tulad nating hampas lupa. So 'yun. Mas mas maganda sa kanya yung habang maaga makuha niya yung ganong experience, ganong mindset para kapag pumasok siya ng Senate, pumasok siya ng mag-VP siya o mag-presidente siya, hinug na siya, di ba? Kaysa yung ngayon siya ipapasok, parang ang labas niya nipo baby. Di ba parang, di ba, nilalait natin si Sarah kasi nipo baby siya. Tapos ngayon si Sandro gagawin din natin yun. So, di ba? Let's do it better, kumbaga. Let's do it better. Nagulat lang din ako dito sa survey. Alam niyo ba yung mga ito yung nalaman ko lang to dun sa kasi may mga naging kliyente ako before na mga malalaking kumpanya, mga Chinese companies. And when I say malalaking kumpanya, these are the top Chinese companies. Ang training nila sa mga sa mga nipo nila. Minsan, yung mga mga nipo nila, hindi na nila pinagka-college. Ang ginagawa nilang empleyado sa mga kumpanya nila. Tapos, itong mga empleyado, gagawin nilang empleyado, pero hindi sila yung boss. Nandoon sila, under sila ng isang manager. Empleyado sila ng manager. Tapos, gagawing utusan yun ng manager. Utusan talaga. Tapos, pag-aaral, doon niya matututunan lahat. Doon niya matututunan lahat ng kailangan niya matutunan sa negosyo. Paiikutin siya doon sa negosyo. Dito ka sa operations, dito ka sa marketing, dito ka sa ganyan-ganyan. Iikutin mo lahat yun. Pag naikot na niya, tapos naka-experience na siya, doon na siya iaangat sa pwesto. Yun. Ganun. Hanggang photocopy ginagawa ng mga mga anak nila. Nag-aaral ng college, meron kasi yung isang kliyente malaking Chinese construction firm. Nag-aaral ng college, engineering yung isa. Kasi ang gusto niya, siya yung mag-take over sa negosyo.
nag-aaral ng engineering. Civil engineering. Habang nag-aaral ng college, nagpa-part-time doon sa kumpanya nila. Empleyado. Tinuturuan ng mga doon, engineer doon. Yun. Tapos, nung nakagraduate ng college, tapos na nakakuha yung lisensya, pinromote siya, hindi pa yung pinakamataas, parang supervisor yata o manager lang din. Pero meron pang director above him. Tapos yun. Doon siya natututong magnegosyo. Doon nila pinag-aralan yung negosyo. Ganon din sana kay Sandro. Sana. Kung ganon ang direksyon ng magulang niya. Diba? Since para hindi ka nipo, baby. Naging ba sila? Naging public servant pa sila ever bago sila naging mayor? We don't know. Pang Queen of Tears. Oo, sa Queen of Tears, ganun. Pero pero legit, ganun talaga sila mag-training ng mga nipo nila, mga magmamana ng negosyo. Legit yun, ganun talaga. So sana mag-LGU siguro, di naman urgent, bata pa siya. Pero sana mag-LGU din siya. Tapos saka siya umangat sa Senate, tapos sagarin niya yung term niya, 3 terms siya sa Senate, tapos saka siya umakyat ng higher position. Para sulit, di ba? Marami siyang natutunan. Never na talaga akong boboto. Kahit sinong i-endorse ni Digong, never ko na iboboto. Digong and Sara. Basta related sa mga Duterte, hindi ko na iboboto. Ever. Boboto na lang ako sa hindi siguradong mananalo kaysa sila. Okay, so mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Larry YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?